nga ang Malolos ay malapit sa Maynila, masasabing ang ekonomiya at pamumuhay dito ay patuloy sa paglago at pag-unlad and steadily becoming industrialized. Maraming korporasyon ang nagtayo ng kanilang mga negosyo dito sa Malolos. Karamihan ay mga industrial plants and site, commercial and banking establishments, agribusiness, aquaculture, construction, food and food processing, furniture, garments at marami pang ibang pakikipagkalakalan. Because of its proximity sa Metro Manila, madali yan. Alam mo, yung biyahe ngayon ng mga sasakyan makikita mo, nagsisigawan dyan. Malolos, malolos, kalumpit, kalumpit. Hindi ka mukha nung araw. Kaya parang ang pagbabahay ng tao. At bukod sa malapit sa Maynila yan, ang accessibility dyan, papuntang Metro Manila, maraming daan. Siyempre, saan man at maraming kuwan, bagamat yun, isasabi natin, rural area yon, nagiging urban yun, sapagkat pag maraming daan, madaling kamukha ng Quezon City. Nung araw, walang kalye dito. Dito lang sa sinasabi ng mga matatanda Yan lang tungkol sa Tandansore. Ang mga tao dyan nung araw, pupunta sa Maynila, nagpapaalaman na. May iyakan pa, magpapakabait ka, makikisama kang mabuti, mandadayuhan ka. Nyari walang kalye doon. Pero nang makaroon ng kalye, yung malayo nagiging malapit. Ganyan ang nangyari sa Malolos. Dahil nga likas sa mga Bulakenyo ang pagiging masipag at masikap sa paggawa, ang mga Malolenyo ay bihasa sa lahat halos ng larangan ng paghahanap buhay. Nagagamit nila ang likas na yaman at ang masaganang kalikasan sa kanilang pamumuhay. Mula sa pagsasaka, sa pangingisda, sa palengke, sa mga industriya at pabrika, malaki ang naiaambag ng Malolenyo sa ekonomiya ng lungsod at kabahagi sila sa mabilis na pagsulong at pag-unlad ng Malolos. Basically, ang Malolos, agricultural yan. Pero sa pag-unlad niyan, unti-unti na nababawasan ang pagiging agricultural niyan. Di ba? At unti-unti ngayon, nagiging commercial at nagiging industrial na yan. At yan ang ikauunlad niyan. Sapagkat kapag, halimbawa, kamukha sa mga panahon ito, tayo nag-aanyaya ng mga negosyanteng dayuhan. Dahil tayo, ang Pilipinas, mayaman tayo. Solid. Pero, liquid. Ibig sabihin ng liquid, may puhunan ka. Meron kang lupa, ganito, wala ka namang puhunan. Kaya ang kailangan, pumasok ang dayuhan dito. Pero pagpasok ng dayuhan dito, saan magtatayo ng negosyo yan? Saan magtatayo ng business? Kung sa kamay nila ang kamahalan lupa at ang pollution, di ba? Saka magtatayo sa mga probinsya. Ayan. Pag yan nagtayo ka na ng pabrika dyan, sa pasimula, yung mga manggagawa, kukuha ng mga Pilipino manggagawa. Sa pasimula, yung mga manggagawang yan, uuwi ng bahay, tapos punta sa trabaho. Katagalan, ang ilan doon magdadala na ng pamilya sa paligid. Pag naroon na yan, dadami na ang mga negosyo doon, may mga tindahan na yon. Hanggang sa yan, magiging maunlad na lugar. Sa mga specialty foods dito sa Malolos ay ang original inipit de leche. Dinarayo pa ito ng maraming tao. Pinupuntahan nila dito sa Malolos. Ano kayong lasa nun? Tikman natin. So mami, ito po ginagawa natin. Ito po yung original na inipit. Inipit. Ito yung tinatawag na inipit. So yun doon, nagsaspread. Mami, yung inipit po ba? Kasi kita ko original kalagay sa inyo, no? So ibig sabihin talagang kayo nagsimula po nito, no? Yung mother-in-law ko, siya ang naka-invento nito inipit. Opo. Siya original talaga. Ginawa... 1945 pa yun. Matagal na, no? Tapos pinasa niyo na. Pinasa niya tapos sa... yung husband ko, siya ang katulong ng mother niya sa pagbibig. From Malolos po talaga ito. Originate ito sa Malolos. Kaya ngayon, yung mga tao, alam nila, no? Kapag sinabing inipit, Malolos yun. Malolos yun. Alam niyo, lalo na yung mga, nung araw pa, 1945 pa. Opo. Ngayon, yun yung mga, ito dinadayo nila yung inipit. Hinahanap po talaga At nila. saka ensimadang Malolos.
yun ang pinaka-special talaga ng Special. bayan, ano? Sarap! Kung pagkain at putahe lang din ang pag-uusapan, di naman mahuhuli ang mga Malolenyo sa mga ipinagmamalaki nilang lutuin dahil masarap ding magluto ang mga Bulakenyo. Ito ang ipinagmamalaki ng isang kilalang restaurant dito sa Malolos na matatagpuan sa kahabaan ng MacArthur Highway. Ang Carmen's ay always ready na salubungin ang mga turistang nais tikman ang masasarap na lutuin dito sa lungsod ng Malolos. Taong 1923 nang magsimulang magkaroon ng maganda at mainam na patubig dito sa bayan ng Malolos sa pamamagitan ng Mariano Tenco Waterworks. Hanggang sa kasalukuyan ay naipagpapatuloy ang serbisyong ito para sa mga mamamayan ng Malolos sa pamamagitan naman ng Malolos Water District. Noong November 1920, sinang-ayunan ng Konseho Munisipal na magtayo ng padaluyan ng tubig o waterworks system upang magamit sa mga bahay ng mga mamamayan. Gayon din sa pagpatay ng sunog sa ilalim ng pamamatnugot ng Presidente Munisipal Mariano Tenco. Ngunit noong November 30, 1922 ay namayapa ang Presidente Munisipal. March 28, 1923 nang ipinasya ng Konseho Munisipal sa Malolos na tawaging Mariano S. Tenco Waterworks ang padaluyan ng tubig bilang pagbibigay karangalan sa ginawang pagsusumakit ng namatay na Presidente Munisipal upang madulutan ang kaginhawaan ng bayan. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy sa pagbibigay serbisyo ang waterworks system sa ilalim ng City of Malolos Water District sa pagkakaloob ng malinis, mura at masaganang tubig para sa mga Malolenyo.